Yun po ang bili natin. Huwag po kayo magdodrawing ng kahit ano. Pag po nagsulat kayo ng kahit ano dyan, yan po ay pwedeng maging marked ballot at pwede pong makasuhan yung mismong botante. Yung tuldok po ay binilang ng balota. Kasi ito po ay 20% na kaagad. So pag binilang niyo po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 po ang binoto sa senador. Kaya po yung makina ay mag-iimprenta ng resibo for 12. Pero kung yung square nilagay sa loob ng bilog, mabibilang po yun. Therefore, makikita po ang resibong lalabas, walang boto sa senador. Kasi sumobra na. Opo. Walang boto sa senador kasi sobra. Dito po may boto sa senador na nakita sa resibo niya sapagkat 12 talaga ang binoto niya, hindi po kasama yung square na nasa labas ng bilog. Kung ano po yung ginawa sa balota, ay ito po yung ginawa natin dito sa isang sample ballot po ito. Hindi po ito original na balota. Yung pong ginamit kahapon original. Pero para lang po ipakita natin, ito po yung eksaktong ginawa. Kamaya po papahiram ko ito sa inyo. So, ito po yung hindi dapat gawin natin pag boboto. Kaya po nagpapasalamat kami na ini-highlight po ito kahapon. Dapat po, hindi linya, hindi guhit, hindi star, hindi square, kundi dapat shading. Yung po ang bili natin. Huwag po kayo magdodrawing ng kahit ano. Pag po nagsulat kayo ng kahit ano dyan, yan po ay pwedeng maging marked ballot at pwede pong makasuhan yung mismong botante. Kasi minarkahan niya ang kanyang balota at yan po ay kontra senyales na tinatawag. Wala po dapat isusulat sa balota sapagkat yan po ay pwedeng ma-identify kung sino ang bumoto. Tingnan niyo po. Pag tinignan niyo po, yung unang dalawa, merong linyang makapal. Pagkatapos merong isang linyang nakatagilid doon sa number 5. At pagkatapos nagawa po ng star doon sa number 8. Dito naman po sa number 16, nagtuldok lang. Tuldok lang. Okay po. At dito po sa number 20, isang linya na naman sa gitna. Pagkatapos isang linya sa 22 ng pahaba na naman. At naglagay po sa number 24 ng square sa labas ng bilog. Iulit ko po, square sa labas ng bilog. At pagkatapos, meron na naman pong linya sa 29, sa 32 po, although maaari iba yung number doon sa original po sa 32, naglagay na naman po ng star. Dito po naman, naglagay ng X sa number 36. At doon sa number 40 at 41, naglagay ng makapal muli na linya. Doon po sa number 50 dito, number 66, doon sa balota na pinakita kahapon, naglagay po ng square. Okay po, pag binilang niyo po lahat yan, 14 talaga. Okay po, 14. Okay, isa-isahin po natin. Yung 1 and 2, bibilangin ba yan? Bibilangin po yan. Kasi na-cover yung mismong bilog ng number 1 at number 2. So, 2 pong boto ka agad dyan. Okay po. Itong number 5, yung linya na yon, yung pagkakalinyang pong yon, alam niyo po yung maliit na tuldok, that's already 20%. Therefore, yung linyang yan, bibilangin din po yan. Okay po. So, pero hindi natin advise, again, na maglinya. Shading po tayo. Napakaliwanag po ng instructional shading sa taas. So, kung sakali lang ilinya, bibilangin pa rin po yan. Tingnan niyo po yung star. Yung star na nilagay, eksakto po yung size na nandun sa kanyang ginawa. Yan din po yung star na halos ginawa doon. Bibilangin po yan kasi natamaan po yung pinakaloob ng bilog. Okay po. Tingnan niyo po yan, pati po yung linya muli. Ito pong number 24. Yan po ang contentious. Naglagay po ng square outside ng bilog. Yan po ba ay boto? Sagot, hindi po boto yan. Bakit hindi po boto? Kasi wala po ang pag-shade sa loob. Wala pong tumama sa loob. Pag pinag-isipan niyo po ito po ay marka to identify the ballot na bawal na bawal. Therefore, yung pong sinasabing 14 ang binoto, hindi po. 12 lang ang binoto sapagkat itong square, hindi po ito boto. Opo, hindi po ito binila. Ito po ay marka lang, hindi po ito boto. O, in the same manner, yung pong number 50 dito, number 66 to sa balotang ginamit po niya, yung po ay hindi binilang sapagkat wala pong boto yan. Kaya po, with all due respect, hindi po sanang masabi na 14 ang binoto niya o binoto ko. Ang dapat po masabi, 12 ang binoto ko, at may 2 ako na marka na ginawa. Kaya po, 14 ang sinabi. Ang ibig sabihin po ng, ilan ang binoto mo? 12. Ibig sabihin yun, 12 ang na-shade mo. 12 ang nalagyan mo yung bilog. Pero kung hindi mo nalagyan ng bilog ng kahit na ano sa loob, yan po ay hindi po boto. Yung X po at saka star, natamaan po yung loob eh. And therefore, boto po yun. Kasi po ang sinasabi natin, kahit magbilog ka sa labas, o ang pagkakabilog o pagkakashade mo ay lumabas sa bilog, bibilangin po yan ng balota. Kita niyo po yung tuldok. Yung tuldok po ay binilang ng balota.
Kasi ito po ay 20% na kaagad. So pag binilang nyo po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 po ang binoto sa senador. Kaya po yung makina ay mag-iimprenta ng resibo for 12. Pero kung yung square nilagay sa loob ng bilog, mabibilang po yun. Therefore, makikita po ang resibong lalabas, walang boto sa senador. Kasi sumobra na. Opo. Walang boto sa senador kasi sobra. Dito po may boto sa senador na nakita sa resibo niya sapagkat 12 talaga ang binoto niya, hindi po kasama yung square na nasa labas ng bilog. Tama po. Wala po tayo simula ng final testing and sealing na kahit isang instance po na nagsubok ang mga teacher mula May 2 hanggang kahapon na mali ang bilang ng boto sa mismong election returns at mismong resibo. So, nagpapasalamat po tayo dahil hinighlight po yung ganitong klase na maaaring bumoto ang mga kababayan natin ng ganito. Pero, again, wag naman pong parang drawing, wag naman pong maglalagay tayo ng star. Ang ating po shading, ang bilis naman pong i-shade. Bakit nagpapaka-effort tayo maglagay po ng star? O kaya maglalagay tayo ng gano'n na pagkakapal-kapal. Yan lang naman po ang bili natin. At least yun po yung na-highlight kahapon. Pero again, ang boto ay 12 pa rin, hindi po 14. Hindi po nag-overvote pagkatapos ay binilang ang boto. Nagtataka lang po kami. Alam niyo po kung bakit? Tinitingnan po namin yung picture ng mismong balota na nalagay kahapon sa social media. Nakalagay po ngayon doon, bawal mag-comment. Hindi po mag-comment. Tingnan niyo po. Meron po siyang hindi makakapag-comment ang kahit na sino doon sa picture. Tataka po kami, bakit hindi pwede mag-comment doon sa picture na yan? So ito po iiwanan ko mamaya sa inyo para po kayo mismo picturean nyo, malagay natin sa social media at pwede mag-comment. Makikita nyo po na talagang hindi binilang yung dalawang square. O yan ang paalala ni George Garcia. Baka kayo'y makasuhan. Grabe, kaso agad. Bahigpit nila, di ba? O maganda din naman yan, at least sinasabi nila. Pero kung sino ba naman yung boboto tapos mag-drawing-drawing dyan? O ito po ang sabi po man ng mga netizens tungkol po dyan sa paliwanag niya. Ewan ko lang kung bakit ganito yung mga komento nila. Ang sabi ni Cheng Jimenez, Hoy George, mandadaya kayo for sure na yun. Oh, grabe naman, baka hindi naman. Sure talaga? Huwag naman sanang daya-daya na yan. Sabi ni June Jamili, ano yan, advance para mandaya? Sino namang bobo ang mag-shade ng ganyan? Kung ano-ano, bakit hindi mo pakita ang shading na insakto at may nag-advance nga nagboto sa ibang lugar? Oo nga, sino ba nang mag-drawing-drawing at kung ano-anong sinusulat? So meaning may defective pa rin yung machine. Ayon kay Clark Domingo. So meaning may defective pa rin yung machine. Kahit linya lang sa loob ng bilog, mabibilang pa rin. Dapat kapag sinabing shading, dapat strict ang machine sa shading lang. Hindi linya o kahit tuldok lang. Anong klase? Kahit pala sobra sa 12, makakounted pa rin? Nagtatanong lang po. Ay, nagtatanong lang naman pala. Sabi ni Rona Del Rosario, uy, parang kilala ko to siguro dapat meron silang nilagay na precautionary measures kasi hindi lahat perfectong magagabayang mga procedures. Kunting tuldok, makount na agad. O nga naman, isabi, i-shade. Kung paano pag nadumihan, yung iba, may dumi lang, may ano lang ng pusit. Kung baga may nadumihan lang ng konti, magsobra sa 12 yung senador, ay hindi maging counted. Sabi ni Sheila Yesa, pag sure diha. Sabi ni Lou, delikado to, baka may dayaan na naman, lalo sa online voting, kaming mga OFW. Eto sabi ni Marites Gabatan Escorial, ano kakasuhan? Kabugo baanin niya? Kakasuhan daw, paano niya malaman na yung tao na yun sa daming botante at wala namang pangalang nakalagay. Oo nga, no? Sabi ni Kinabuhing Vlogger, atik-atik na po ning tawhana. Yung komento po, binasa ko po lahat ito, talagang walang naniniwala sa kanya. Tapos may maraming nagsasabi na pandaya daw, pandaradaya daw. Ay sana namang wag naman. Sana walang dayan. Dito sa ginawa niya, pinaliwanag naman niya para hindi daw kasuhan. Pero grabe naman, kaso ka agad. Okay din naman yan yung sinabi niya para iwasan po ng mga botante na kung ano-anong gagawin sa balota. Pero mayroon bang boboto na gaganyan-ganyanin na lang? Ito po, yan po yung paliwanag niya at yan po yung sabi ng mga netizens. Ayon sa kanila, mukhang marami po yatang kinakabahan ngayon na baka mayroong pandaraya. Sana mapatunayan ng Comelec na walang dayaang mangyayari sa halalan.